nababahala sa iyong kalusugan. Ang maling paraan ng pagkain ng itlog ay maaring maging lason sa iyong katawan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim na panganib ng itlog, mga pagkain at inumin na hindi dapat isama sa itlog para sa malusog na puso, kidneys at diabetes control. Huwag palampasin ang mahalagang impormasyong ito. Marami sa atin, lalo na ang mga Pilipino, ang sanay na sa umaga ay kumakain ng itlog. Ang itlog ay itinuturing na isa sa pinakaabot kaya at masustansyang pagkain. Para sa mga matatanda, may diabetes, mataas ang kolesterol, o high blood pressure, ang itlog ay madalas na nakikita bilang isang ligtas at masustansyang pagpipilian. Sa katunayan, bilang isang doktor na may 30 taong karanasan, mari kong kumpirmahin na ang itlog ay isang regalo mula sa kalikasan na puno ng nutrisyon. Kung kakainin ng tama, ito ay parang ginto para sa ating kalusugan. Ngunit mayroong isang mapanganib na katotohanan na bihirang sabihin sa atin. Kapag ang itlog ay kinakain ng mali o isinasama sa maling pagkain mula sa pagiging masustansya, ito ay maaring maging isang pasanin o mas masahol pa, maging lason sa ating tiyan, bato at blood sugar. Marahil marami sa inyo ang magtataka, bakit naman magiging lason ang itlog? Hindi ko po ito sinasabi para takutin kayo, kundi para bigyan ng babala tungkol sa isang napakapangunahing gawi. Mayroong nga sitwasyon kung saan sa pag-inom lamang ng isang karaniwang inumin o pagkain ng isang simpleng pampalasa, ang itlog sa ating tiyan ay agad na nagbabago at bumubuo ng mahirap tunawin na deposito. Ang ito ay hindi kayang iprosesong tiyan, hindi kayang salain ng bato, nasa kalaunan ay humahantong sa pagkapagod, paninikip ng tiyan, bigat sa katawan, at lalo na ang pagtaas ni creatinine sa dugo nang hindi natin namamalayan. Marami akong pasyente na nagrereklamo sa akin, Dok, ang higpit ko sa asukal, kaunti lang ang kanin ko, halos hindi ako kumakain ng matatamis. Bakit pagdating sa check-up, masama pa rin ang kinis ko at lagi akong pagod? Sa mas detalyadong pagtatanong, napag-alaman kong ang sanhi ay minsan hindi sa asukal o carbohydrates kundi sa paraan ng pagkain ng itlog araw-araw. Kaya naman, sa pagbabahaging ito, nais kong linawin sa inyo ang tatlong napakahalagang bagay. Una, ano ang malihim na kalaban ng itlog na 90% ng mga Pilipino ay di sinasadyang kinakain kasama nito araw-araw? Ikalawa, bakit ang makombinasyong ito ay lalong mapanganib para sa mga mahigit 50 taong gulang, may diabetes, o mahina ang bato? At ikatlo, at pinakamahalaga, paano ba kumain ngang itlog ng tama upang maging tunay na tagapagligtas ito sa ating blood sugar at makatulong na gumaan ang pasanin ng ating bato? Manatili po kayo at pakinggan ang lahat na ito. Huwag munang isara ang pahinang ito dahil agad kong ibubunyak ang bawat isa sa mga ito. Pawang nga pamilyar na bagay sa ating hapagkainan at almusal. Maaring magulat kayo kapag narinig ninyo na sa matagal na panahon, iniisip ninyong malusok ang inyong kinakain, ngunit sa katunayan ay sinisira ninyo ang inyong katawan araw-araw. Bago tayo magpatuloy sa bawat pagkaing hindi dapat isama sa itlog, gusto kong balikan natin ang isang karaniwang paniniwala na halos lahat ng pamilya ay pinaniniwalaan, na ang itlog ay ligtas at maring kainin kahit kailan at kasama na kahit ano. Ang paniniwalang ito ang dahilan kung bakit maraming nagiging kampante at hindi nalalaman na bagaman masustansya ang itlog, ito ay napakasensitibo sa mga kombinasyon. Sa aking mahigit 30 taon sa propesyon, kasama ang maraming matatandang pasyente na may diabetes, mataas ang kolesterol, high blood pressure, at kidney failure, nakita ko ang maraming nakakalungkot na kaso. Mayroong mga pasyente na napakahipi sa asukal, ilang kutsara lang ang kanin ang kinakain, at halos hindi man lang tinitiknan ang matatamis. Ngunit sa kanilang follow-up check-up, yumiling ang doktor dahil lumalala ang kanilang kidney function at pabago-bago ang blood sugar. Kapag mas malalim kong tinanong ang kanilang pang-araw-araw na gawi sa pagkain, natuklasan ko ang isang pangkaraniwang punto. Marami ang kumakain ng itlog halos araw-araw at may kumpletong kapayapaan ng isip. Mayroong umaga na isang pritong ilog, sa tanghali naman ay adobo na ilog, at sa gabi ay sabaw ngang adobo na ilog para hindi gutumin. Ang kanilang simpleng pag-isip ay, ang itlog ay magandang protina, kaya ang pagkain ng marami ay makakapagpalakas. Anong masama doon?
Ngunit kababayan, ang pagkain ay parang pag-inom ng gamot. Ang magandang gamot na ininom ng mali ang dosis, mali ang oras, o mali ang paraan ay hindi lamang hindi makakapagaling ng sakit kundi makakasama pa sa atay at bato. Ganon din ang pagkain. Hindi ibig sabihin na ang isang pagkain ay masustansya ay dapat na kumain ng marami, at lalong hindi ibig sabihin na ang lahat ng pagkain ay maring pagsamahin ng basta-basta. Palagi, kung ikinukumpara ito sa inyo para madaling maunawaan, ang itlog ay parang isang mabait at mapagbigay na tao, ngunit kung hindi ninyo sinasadya na isama ang mabait na taong iyon sa masasamang tao, mangyayari ang masasamang bagay. Ang mabait na tao ay hindi na mabait, kundi magiging isang pasanin sa katawan. Ang itlog, kapag nag-iisa, ay mabuti, ngunit kapag sinamahan ng maling kasama, ito ay maaring maging sanhingang paghihirap ng tiyan, pagkapagod ng bato, at kaguluhan sa blood sugar. Mayroong isang pasyente na nagsabi sa akin, matagal na akong kumakain ng itlog pero hindi naman ako agad sumasakit ang tiyan. Tama po iyan, mga kababayan, ang panganib ngang, maling paraan ngang, pagkain ngang, itlog ay hindi, ang pagdudulot nito ngang, agarang sakit. Unti-unti nitong sinisira ang ating kalusugan araw-araw. Unti-unti, mas nagtatrabaho ang tiyan, mas nahihirapan ang bato sa pagsasala, mas nakakaranas ng stress ang magadaluyan ng dugo. Pagdating ng panahon na malinaw na nating nararamdaman, kadalasan ay nagbibigay na ang babala ang katawan. Kaya naman, hindi ko nais na sabihin lamang ng pangkalahatan na mag-ingat sa pagkain ng itlog. Nais kong ipaliwanag ang bawat partikular na kaso upang pagkatapos ninyong marine ay masuri ninyo ang inyong sarili kung mayroon kayong pagkakamali sa matagal ng panahon. Mas mabuting malaman ng maaga para makapagbago kaysa magsisi kapag malala na ang sakit. At ang unang item sa listahang ito, naniniwala akong marami sa inyo ang nakakain o nakainom na at inisip pa nga na dobla ang sustansya, ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Makinig pa po kayo sa susunod na bahagi. Bago ko ituro ang bawat pagkaing hindi dapat isama sa itlog, pahintulutan ninyo akong huminto sandali upang ipaliwanag kung bakit mapanganib ang nga kombinasyong iyon. Ipinapangako ko sa inyo na ang bahaging ito ay ipapaliwanag ko ng napakasimple at pangkaraniwan upang agad ninyong maunawaan nang hindi kailangang tandaan ang anumang komplikadong medical na terminolohiya. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan para madali. Ang itlog, lalo na ang puting ang itlog, ay naglalaman ng maraming protina. Ito ay mahalagang sangkap para sa pagbuong ng kalamnan, pagrenyo ng selula, at pagpapanatiling ang kalusugan. Kapag kumakain kayo ng itlog sa tamang paraan, ang protinang ito ay dahan-dahang tinutunaw sa tiyan, pagkatapos ay sinisipsip sa bituka at pumapasok sa dugo upang pakainin ang katawan. Ngayon, ikukumpara ko ang ating bato sa isang salaan ng tubig. Kapag malinis ang tubig, walang dumi, ang tubig ay dumadaloy sa salaan ng napakadali. Ganun din ang ating bato. Kapag ang sustansya ay natunaw ng maayos, madali lang itong salain ng bato. Ngunit nagsisimula ang problema kapag sabay kayong kumakain ng itlog sa mga pagkain hindi akma. Ang ilang karaniwang pagkain at inumin ay naglalaman ng mga tanin, enzyme inhibitor, o compounds na madaling mag-react sa protina. Kapag ang mga sangkap na ito ay nakatakpo nga, protina sa itlog mismo sa tiyan, hindi na sila hiwalay na gumagalaw kundi magkadikit, na bumubuo ngang mga buo-buong masa. Madalas kong inilalarawan sa inyo na sa puntong ito, ang protina sa itlog ay hindi na parang malinis na tubig kundi parang tubig na may halong pulbos o dayap. Nagiging malabnaw at malapot ito. Ang tiyan ay kailangang kumontra ng mas matindi upang iproseso ito. Kung nararamdaman ninyong namamanhit ang tiyan, mabigat, iyon ang unang senyales ng hindi kumpletong pagtunaw ng protina. Kapag hindi kayang iproseso ng tiyan ang lahat ng buo-buong masang ito, ang isang bahagi ay itutulak pababa sa bituka. Dito, sa halip na maabsorb bilang sustansya, nagiging dumi sila, madaling magfermen, magdulot ng gas at lason. Makakaramdam kayong kabag, hirap sa pagtunaw, at hindi regular na pagdumi, minsan ay constipated, minsan ay maluwag ang dumi. Ang mas mapanganib pa, mga kababayan, ay ang mga duming ito ay kailangan pa ring pumasok sa dugo. At kapag nakapasok na sa dugo, ang bato ang may responsibilidad sa pagsasala. Sa puntong ito, ang salaan ng bato ay kailangang magtrabaho sa maruming tubig, maraming dumi at maraming mahirap iprosesong sangkap. Para sa mga kabataan,
malakas pa ang bato, kaya nitong bumawi. Ngunit para sa mahigit 50 taong gulang, ang bato ay humihina na sa paglipas ng panahon at ang sakit na diabetes ay nagdudulot ng paninigas ng maliliit na daluyan ng dugo sa bato, kaya ang pasaning ito ay labis. Ang bato ay kailangang magtrabaho ng husto araw-araw. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang nga filter, bumababa ang kakayahan sa pagsasala. Kung gayon, ang mga basura tulad NG-creatinine ay hindi ganap na nailalabas, nagsisimula itong maipon sa dugo. Sa inyong blood test, makikita ninyo na unti-unting tumataas ang bilang na ito kahit hindi naman kayo kumakain ng mas maalat o umiinom ng mas kaunting tubig. Dahil sa mekanismong ito, sinasabi ko sa inyo na ang maling paraan ng pagkain ng itlog ay hindi agad nagdudulot ng sakit kundi parang pagpata ng tubig sa bato. Sa simula ay wala kayong makita, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunaw din ang bato. Ganon din sa ating katawan, nangyayari ang pinsala ng tahimik. Pagdating ng panahon na malinaw na nating nararamdaman, kadalasan ay huli na. Kapag naunawaan ninyo ito, makikita ninyo na ang problema ay hindi sa itlog kundi sa paraan ng pagsasama natin ng itlog sa iba pang bagay. Ang itlog mismo ay walang kasalanan. Ang kasalanan ay sa hindi natin sinasadyang paglagay ng itlog sa mga hindi angkop na sitwasyon na nagiging pasanin sa tiyan at bato. Agad kong ibubunya ang bawat pagkain hindi dapat isama sa ilo pawang mga pamilya na bagay sa pang-araw-araw na pagkain ng inyong pamilya. Unang-una, soy milk o gatas ng soy. Marami sa atin ang sanay na kumain ng almusal sa ganitong paraan. Isang itlog, maaring pinakuluang itlog o pritong itlog kasama ang isang baso ng mainit na gatas ng soy. Inisip na ang pagkain ng ganito ay sapat na sa protina, sustansya, at double ang lakas. Tunok lohikal, hindi ba? Ngunit makababayan, ang katotohanan ay kabaliktaran. Sa gatas ng soy, lalo na ang gatas na lutong bahay o hindi gaanong naluto, ay naglalaman ng isang enzyme inhibitor. Sa madaling salita, ang sangkap na ito ay parang isang destroyer sa tiyan. Kapag umiinom kayo ng gatas ng soy kasabay ng pagkain ng itlog, pipigilan ng destroyer na ito ang katawan na sumipsip ng protina mula sa itlog. Ano ang resulta? Una, kumakain kayo ng itlog ngunit hindi natatanggap ng katawan ang lahat ng sustansya, kaya't parang nasayang lang ang pagkain. Pangalawa, ang hindi natunaw na protina ay mananatili sa bituka, madaling magdulot ng gas at paglaki ng tiyan na nagdudulot ng kabak at hirap sa pagtunaw sa umaga pa lang. Para sa mga may mahinang bato, ang sobrang protina na ito ay nagpapataas pang ang pasanin sa pagsasala ng bato. Hindi ko sinasabing iwasan ninyo ng tuluyan ang gatas ng soy dahil mayroon din itong benepisyo sa puso. Ngunit tandaan ninyo ang isang napakasimpleng prinsipyo. Ang pagkain ng itlog at pag-inom ng gatas ng soy ay dapat na may pagitan. Kung kumain na kayo ng itlog sa umaga, mas mabuting uminom ng gatas ng soy sa tanghali o hapon. Kung sanay na kayong uminom ng gatas ng soy sa umaga, iwasan muna ang itlog at kumain ng ibang mas magaan. Pangalawa, itlog na niluto sa caramelized sugar, talong na asukal. Hayaan ninyo akong ikuwento sa inyo ang totoong karanasan ng isa sa aking pamilyar na pasyente. Siya ay mahigit 60 taong gulang at may diabetes sa loob ng maraming taon. Napakahigpit niya sa pagkain, halos hindi siya kumakain ng matatamis o soft drinks. Ngunit may isang pagkain na gustong-gusto niya, adobo na may itlog, at dapat ay luto sa caramelized sugar para masarap. Kumakain siya nito ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw. Nang bumalik siya para sa check-up, nagreklamo siya na lumalabo ang kanyang paningin, manhid ang mga kamay at paa at pagod ang katawan. Sa test, lumala ang kanyang blood sugar at cholesterol. Nang masusing tanungin ko, doon lang natuklasan na ang problema ay sa paraan ng pagluto ng itlog sa caramelized sugar. Mga kababayan, kapag ang protina sa itlog ay nakatakpo ng asukal sa mataas na temperatura, lalo na ang caramelized sugar, bumubuo ito ng mga compounds na hindi maganda sa katawan. Ang sangkap na ito ay parang pandikit sa mga daluyan ng dugo na nagpapahirap sa mga daluyan ng dugo at nagpapabagal sa daloyng dugo. Para sa mga may diabetes, ito ang dahilan kung bakit mabilis na lumalala ang mga komplikasyon sa mata, puso at bato. Payo ko sa inyo,
Maari pa ring kumain ng adobo na may itlog, ngunit huwag hayaang matagal na nakababad ang itlog sa maitim na sabaw ng asukal. Ang mas ligtas na paraan ay lutuin muna ang karne hanggang lumambot, pakuluan ang itlog ng hiwalay, pagkatapos ay ilagay ang itlog sa kawali at pakuluan ng bahagya. Huwag hayaang pakuluan ng paulit-ulit ang itlog dahil kung mas matagal itong pakuluan, mas titigas ito at mas mahirap tunawin. Ikatlo, pag-inom ng matapang na tsa agad pagkatapos kumain ng itlog. Ang gawaing ito ay karaniwan sa maraming kababayan. Pagkatapos kumain ng kanin, may lansa pa rin ng itlog sa bibig kaya't agad kukuha ng isang tasangang matapang na tsaa para luminis ang bibig at lumamig ang katawan. Masarap sa pakiramdam kapag nainom, ngunit makababayan, isa itong malaking pagkakamali. Sa matapang na tsaa ay maraming tanins. Kapag ang masangkap na ito ay nakatakpo nga, protina ngang itlog na nasa tiyan pa, makakadikit sila na magpapabagal sa prosesong mapagtunaw. Karaniwan, mananatili lamang ang pagkain sa tiyan ng ilang oras, ngunit kung iinom kayo ng matapang na tsaa agad, maaring manatili ang masaang pagkain ng napakatagal. Ang resulta ay madali kayong kakabagin at magdusa sa matagal na konstipasyon. Ang constipation sa mga matatanda ay hindi lamang nagdudulot ng discomfort kundi nagpapataas din ng pressure sa cardiovascular system at bato. Payo ko sa inyo, kung gusto ninyong uminom ng tsaa, hayaan ninyong lumipas ang hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain, huwag uminom agad pagkatapos kumain ng itlog. Ika-4, pagkain ng persimon. Kaki pagkatapos kumain ng itlog. Ang persimon ay paborito ng maraming tao, lalo na kapag panahon nito. Ngunit mga kababayan, ang persimon ay isang prutas na naglalaman ng maraming tanin. Kapag kumakain ng persimon agad pagkatapos kumain ng itlog, napakalakas ng reaksyon ng pagkadikit. Mayroong makaso na pagkatapos lamang ng maikling panahon ay matinding pananakit ng tiyan, pagduduwal at pagsusuka. Kung regular na kakainin, ang mga sangkap na ito ay maaring bumuo ng matigas na masa sa tiyan na nagdudulot ng ulcer o bara sa bituka. Para sa mga matatanda, hindi ito maliit na bagay. Kung kumain kayong itlog sa isang araw, mas mabuting ipareserba ang persimon sa ibang pagkain o hindi bababa sa ilang oras ang pagitan para sa kaligtasan. Ika-5, pagkain ng maraming itlog kapag gumagamit ng anti-inflammatory drugs. Sa huli, hindi ito isang pagkain kundi isang napakakaraniwang sitwasyon. Kapag mayroon kayong namamagang lalamunan, arthritis, sipon, lagnat, o pagtatay at gumagamit ng anti-inflammatory drugs, pinapayuhan kong limitahan ang pagkain ng itlog sa panahong ito. Kapag may pamamaga ang katawan, mas mahina ang digestive system kaysa sa normal. Ang pagkuha ang maraming protina mula sa itlog ay magpapahirap sa tiyan, atay, at bato, na magpapabagal sa pagaling ng katawan. Maghintay hanggang sa gumaling na kayo at tapos na ang gamot, pagkatapos ay maari na kayong kumain ng itlog para bumawi. Mga kababayan, maaring marami sa inyo ang nagulat nang marinig ito dahil maraming pagkakamali ang nakita ninyo sa inyong sarili. Ngunit huwag kayong mag-alala, ang kaalaman na ito ay kalahati ng laban. Agad kong ibabahagi ang tamang paraan ng pagkain ng itlog upang ang itlog ay muling maging isang pagkain na abot kaya, masustansiya, at napakabuti para sa mga matatanda at may diabetes. Ang tamang paraan ng pagluto at pagkain ng itlog. Matapos marinig ang mga pagkain hindi dapat isama sa itlog, marahil may ilang nagbuntong hininga at nagsabing, "Sige na, Dok Bayani, titigilan ko na lang ang pagkain ng itlog para mas ligtas." Hindi po, mga kababayan, huwag ninyong ihinto ang pagkain ng itlog, malaki ang mawawala sa inyo. Ang itlog ay mura, madaling bilhin, madaling kainin, at napakahalagang pinagmumulan ng protina kung alam lang nating gamitin sa tamang paraan. Ang problema ay wala sa itlog kundi sa paraan ng pagluluto natin ng itlog araw-araw. Sanay tayong nga Pilipino na kumain ng itlog na prito, scrambled, adobo na maalat, o adobo na matamis. Masarap ang mga pagkain ito, ngunit para sa mga matatanda, may diabetes, o mataas ang kolesterol, hindi ito ang pinakamabuting pagpipilian. Kapag piniprito ang itlog sa mataas na temperatura, lalo na kapag paulit-ulit itong piniprito sa maraming mantika, maraming bitamina sa itlog ang nawawala. Hindi pa kasama ang mantika sa mataas na temperatura na bumubuo nga
oksidan na hindi maganda sa puso at bato. Ang itlog sa puntong ito ay hindi na masustansya kundi nagiging pasanin sa tiyan at digestive system. Paano naman ang adobo na itlog? Ang adobo na itlog na matagal na luto, maalat o niluto sa caramelized sugar gaya ngang sinabi ko kanina ay titigas at mas mahirap tunawin. Ang mga kabataan na kumakain ay maring hindi pa nakakaramdam ng anumang masama, ngunit para sa mga matatanda na mahina ang ngipin, mahina ang tiyan, madaling makaramdam ng kabag at mabigat sa katawan at maring bumaluktot ning maghapon. Kaya, ano ang pinakamabuting paraan ng pagluto? Ang sagot ay napakasimple, mga kababayan, pinakuluang itlog at steam na itlog. Ang pinakuluang itlog, lalo na kung luto ng bahagya o malambot ang pula, ay nananatili halos lahat ng sustansya, walang dakdak na mantika, walang nabubuong lason, at madali lang tunawin ng tiyan. Ito ang paraan ngang pagkain ngang itlog na iminumungkahi ko sa halos lahat ng matatanda na sundin. Mayroong nagsasabi sa akin na nakakasawa raw ang pinakuluang itlog. Naunawaan ko po iyan. Kung nagsasawa na kayo sa pinakuluang itlog, mari kayong lumipat sa steam na itlog, napakasimple lang ng paggawa. Haluin ang itlog sa kaunting mainit na tubig o sabaw. Maring magdagdag ng konting giniling na karne, shiitake mushroom o wood-ear mushroom. Pagkatapos ay steam hanggang lumambot. Ang stem na itlog na ito ay napakaangkop para sa mga mahina ang ngipin, mahina kumain o napapagaling mula sa sakit. Malambot ang itlog, madaling lunukin, madaling tunawin, at nananatili pa rin ang magandang protina para sa katawan. Ang mahalaga, hindi na kailangan ng mantika, hindi na kailangan ng sobrang alat o sobrang tamis. Babala rin ako sa isang maliit ngunit napakahalagang punto. Kapag kumakain ng itlog, dapat sapat lamang ang dami. Huwag pilitin ang sarili na kumain ng marami sa isang upuan. Ang itlog ay protina, at ang pagkain ng sobrang protina sa isang pagkakataon ay magpapahirap sa tiyan at bato. Ang pagkain ng dahan-dahan, pagnuya ng mabuti, at pagsama sa berdeng gulay ay makakatulong sa katawan na sumipsip ng mas mahusay. Sa madaling salita, mga kababayan, sa pagbabago lamang ng paraan ng pagluluto mula sa pritong itlog, adobo na itlog tungo sa pinakuluang itlog o steamed na itlog, malaking pasanin na ang nababawasan ninyo sa inyong katawan. Minsan, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi nangangailangan ng anumang komplikado. Kailangan lang nating bumalik sa mga simple at natural na paraan ng pagkain at sapat na ito. Kailan at gaano karaming itlog ang dapat kainin? Matapos marinig ang tungkol sa paglulutong itlog, marahil marami pa rin sa inyo ang may malaking katanungan. Gaano karaming itlog ang sapat at kailan ang pinakaligtas na oras para kumain? Mayroong natatakot na makasama sa bato ang sobrang pagkain, mayroon namang nag-aalala na hindi sapat ang sustansya kung kakaunti ang kakainin. Ngayon, nais kong linawin ang bahaging ito upang makakain kayo ng may kapayapaan ng isip nang hindi na nag-alala. Una sa lahat, pag-usapan natin ang dami. Para sa malulusog na tao na walang malubhang sakit, sapat na ang isang itlog araw-araw. Ngunit para sa mga may diabetes, mataas ang kolesterol o high blood pressure, hindi dapat kumain ng itlog araw-araw. Mas mabuti kung kumain ng isang itlog bawat 2 araw, ibig sabihin ay mga 3 hanggang 4 na itlog sa isang linggo. Ang ganitong pagkain ay sapat sa protina at hindi nagpapahirap sa bato at mga daluyan ng dugo. Para naman sa mga pasyente na na-diagnose na may kidney failure, kailangan itong maging mas maingat. Ang pulang itlog ay naglalaman ng maraming cholesterol at phosphorus, kaya hindi ito dapat kainin ng madalas. Sa kasong ito, maaari kayong kumain ng puting itlog dahil ang puting itlog ay malinis na protina at mas kaunti ang sangkap na nagdudulot ng pasanin sa bato. Gayunpaman, pinapayuhan ko pa rin kayong kumonsulta sa inyong doktor para sa tamang bilang na akma sa inyong partikular na kondisyon. Susunod ay ang oras ng pagkain ng itlog, mga kababayan. Ang pinakamabuting oras para kumain ng itlog ay sa umaga. Sa umaga, kakagising pa lang ang katawan, pinakamalakas ang digestive system at pinakamabuti ang kakayahan nitong sumipsip ng sustansya.
Ang pagkain ng itlog sa umaga ay makakatulong sa inyo na maging busog ng matagal, makakabawas sa cravings para sa merienda at makakatulong na mapanatiling stable ang blood sugar sa buong araw. Sa kabilang banda, hindi ko iminumungkahi na kumain kayo ng itlog sa gabi. Sa gabi, kailangan ng katawan ng pahinga. Kung kukuha kayo ng maraming protina sa oras na ito, magtatrabaho ang tiyan ng buong gabi na madaling magdulot ng kabak at hirap sa pagtulog. Para sa mga matatanda, ang hindi sapat na pagtulo sa mahabang panahon ay malaki ang epekto sa blood pressure at blood sugar sa susunod na araw. Babala rin ako sa isang maliit ngunit napakahalagang punto. Kapag kumakain ng itlog, dapat isama sa bedeng gulay o sabaw ng gulay. Iwasan ang pagkain ng itlog nang maisa kapag gutom na gutom o pagkain ng itlog kasama ng pagkain na pakaraming mantika. Ang berdeng gulay ay nakakatulong na mabawasan ang protina, sumusuporta sa pagtunaw at nakatulong sa bato na magtrabaho ng mas madali. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi mahirap kumain ng itlog, kailangan lang tandaan na kumain ng sapat, kumain sa tamang oras, at ang itlog ay magiging mabuting kaibigan ng kalusugan. Hindi na kailangan ngang labis na pagbabawal at hindi rin dapat maging kampante. Ang pangangalaga sa kalusugan sa pagtanda ay tungkol sa maliliit na bagay na ginagawa ng regular araw-araw, hindi sa anumang malaking bagay. Mga pangunahing punto para tandaan. Ngayon, narito ang buot ng mga pinakamahalagang bagay upang matandaan ninyo ang ilang pangunahing ideya at may lapat agad sa inyong pang-araw-araw na pagkain nang hindi na kailangang tandaan ang maraming komplikadong bagay. Kailangan lang ninyong tandaan ang 5 hindi at 1 dapat. 5 hindi. Una, huwag uminom ng gatas ng soy kasabay ng pagkain ng itlog. Kung kumain na ng itlog, ipaghiwalay ang gatas ng soy sa ibang pagkain, huwag pagsamahin ng sabay. Ikalawa, huwag pakuluan ang itlog sa napakaraming caramelized sugar. Kung kakain ng adobo na may itlog, mas mabuting pakuluan ang itlog ng hiwalay, lutuin muna ang karne, pagkatapos ay ilagay ang itlog at pakuluan ng bahagya. Ikatlo, huwag uminom ng matapang na tsaa agad pagkatapos kumain ng itlog. Kung gustong uminom ng tsaa, hayaan itong may pagitan sa pagkain upang matunaw muna ng tiyan. Ikaapat, huwag kumain ng persimon bilang panghimagas pagkatapos ng pagkain ng itlog. Kung gusto ng persimon, kumain ito ng may pagitan sa pagkain ng itlog para mas ligtas. Ikalima, huwag kumain ng maraming itlog kapag may lagnat, namamagang bahagi ng katawan, o gumagamit ng anti-inflammatory drugs. Sa ganoong oras, hayaan munang magpahinga ang tiyan. 1 dapat. At 1 dapat. Dapat kumain ng pinakuluang itlog o steam na itlog sa umaga sa sapat na dami. Para sa mga may diabetes, mataas ang kolesterol o high blood pressure, makawairang kumain ng 1 itlog bawat 2 araw. Kumain ng tama sa tamang oras. At ang itlog ay magiging pagkain na makakatulong sa inyo na maging busog ng matagal, mapanatili ang stable na blood sugar at gumaan ang pasanin ng bato. Mga kababayan, madalas nating sinasabi na ang sakit ay nagmumula sa bibig. Habang tumatanda tayo, humihina rin ang ating tiyan at bato. Hindi na sila kasing lakas ng noong bata pa tayo, kaya't kailangan nila ng mas pinong pangangalaga. Minsan, ang pagbabago lamang ng isang napakaliit na gawi sa ating pang-araw-araw na pagkain ay sapat na upang maprotektahan ang ating kalusugan. Sino sa inyo ang nakarinig ng lahat ng sinabi ko at natuklasan kung saan kayo madalas nakakamali? Maaari kayong mag-iwan ng komento sa ibaba para ipaalam sa akin. Babasahin ko at sasagutin ang bawat isa sa inyo. Baka ang inyong karanasan ay makatulong sa maraming iba pang nakakaranas ng parehong sitwasyon. Panghuli, sa ngalan ng aming channel, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng mahalagang oras upang makinig at makasama kami sa pagbabahaging ito. Ang inyong interes, pagsubaybay, at pagbabahagi ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang patuloy na gumawa ng mga praktikal, simple, at madaling gamiting nilalaman para sa kalusugan ng mga matatanda. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, manyaring mag-click ng like, ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang tungkol sa mga simpleng herbal na inumin na madaling gawin na makatulong na gumaan ang bato at mapalakas ang katawan sa umaga.
Nais kong ipahaya ang aking taos-pusong hangarin na kayo ay palaging malusok, kumain ng masarap, matulo ng mahimbing, stable ang blood sugar, maluso ang bato sa mahabang panahon, at laging masaya kasama ang inyong maanak at apo. Magandang araw po at makita-kita tayo sa susunod na video.